Sang tanan, we all follow her on social media. Gani usa siya sa mga hashtag goals o hashtag inspiration natong kababayen-an tungod sa iyang kaanyag o sa iyang nagkadiiyang talento. Let's all welcome this morning mga kapuso, the multi-hyphenated artist, proud mom, and si Wife Dilla, Solenn Heussaff. Maayong buntag, Solenn. So good to have you back here sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag! Hope you guys are doing well. Kumusta naman? Mabuti naman, and so good to have you once again sa morning show namin. How have you been lately, Sauce? I'm good naman. Still at home. Pero marami akong mga side projects at marami akong ginagawa. So, kahit nasa bahay lang, super busy din ako. Paano mo yan nagagawa lahat? Paano mo nababalanse? Well, maaga ako nag-start kasi yun, 5:30 a.m. gumigising si Tilan araw-araw. So, yung mga araw ko, mahaba talaga at marami akong time para mag-ayos ng mga gamit or magluto para sa kanya or mag-work din sa mga tapings ko at side projects ko. So, it's all about balancing my timetable. Ayan, and talking about your timetable, isang buwan na lang and it will be Tilly's first birthday. Have you planned already how you'll be celebrating her birthday? Hindi din ako yung type na parang magagawa ng malaking celebration dahil one pa lang siya, di naman niya maaalala yung first birthday niya. So, just something at home with the close family and then maybe just like a simple swimming session, yun lang, walang masyadong pabunggahan na. May fireworks naman siya the night before, di ba? Tama nga, parang extended yung birthday niya, no? Because of the New Year din. Oo. And now that she's about to turn 1, what traits do you see in Tilly na you have commonalities with her or from Nico's side din naman? Ano yung mga nakikita niyong common traits? Well, actually, mas Nico siya kasi yung personality niya super parang may ADHD. She can't focus on one thing. Lagi siya may ginagawa if she's playing with something, 2 minutes later, may ibang toy naman. Tsaka, ingay siya, katulad ng daddy niya. Sobrang, lagi siya sumisigaw. She loves to be with people. Marunong siyang makisama. And Sauce, you've always been very hands-on with everything, no? From Tilan, your household, your businesses, yung mga collabs mo din. But how do you make time for yourself also? Ano yung nangyayari during your me time? So yun, usually yung buong araw talaga kasama ko si Tilan kasi I'm really with her 100% of the time, from cooking her food to feeding her to bathing her to feeding her to making her sleep. Ako yan lahat. Pero si Nico naman sa morning, siya yung may time with Tilan. So from 6 a.m. hanggang mga 10, he's taking care of Tilan. So yun yung time ko para makapag-exercise ako or makapag-meditate ako. Kung kailangan ako mag-paint or kung kailangan ako mag-tape na hindi kasama si baby Tilan, yan, yung mama ko nandito naman para alagaan si Tilan. And talking about pag-aalaga, no, sa sarili, yung me time. Kasi recently you posted about postpartum. Totoo ba to? Nangyari ba talaga ito sa'yo, Sauce? And how did you overcome it? Sa first 2-3 months, yun, medyo may konting depression ako dahil yun, ang parang feeling ko ang taba-taba ko, tsaka yung linya negra lumabas lang at nung buntis ako wala, tapos nung nanganak ako, nandun yung line, tsaka yung tiyan ko punong pasa dahil sa mga injections na araw-araw ko ginagawa. So parang sobrang ayokong tingin yung sarili ko sa salamin. That was a bit hard for me in the beginning, pero it's nice to have a support system. Like si Nico was, telling me to work out every day kahit lakad lang, kahit wala akong gana, ganon. Tsaka, yun, mga friends ko na may baby din, they all help to say na normal yung feeling mo, so wag kang mag-feeling na, ayan, selfish or feeling bad that you're feeling this way. So yun. Pero it's been a while now and I think nung 6 months postpartum na ako, yun lang na naging mas normal yung pakiramdam ko. Thank you, Sauce, for opening about that. Kasi I'm sure the moms who are watching right now are also going through the same thing as you are. Ano yung mabibigay mong advice sa kanila para maka-move on and of course para ma-motivate sila? Para sa akin naman yan, it's just to be aware that these feelings are normal and that it will pass. So kahit
1 month later or 1 year later, it will pass talaga. So just make sure to surround yourself with positive energy, positive people. Tama yan. Endorphins lang ang kailangan every Yeah. day. And ngayong back to taping ka na for Taste Body Sauce, ano pa yung mga hinahanda nyo for our viewers? So, yung back to taping ko sa bahay pa rin, si Gil naman on ground at pumupunta siya sa mga ibang location and restaurants. At ako naman, nandito ako sa bahay doing DIY projects or mga food na pwedeng ipa-deliver sa inyo, mga healthy tips to work out from home and how to do it in a cheap way. Yun. So, it's a lot of fresh episodes. I think magugustuhan naman ng tao yung bagong Taste Buddies kasi na-adapt talaga ang show sa new normal. And Sauce, you mentioned earlier about DIY projects kasi being isa ka sa mga pinaka-creative artists that we all look up to, ano yung mga ma-advise mo ng mga best pang regalo this Christmas na pwedeng gawin sa bahay, na pwedeng i-DIY? And I think mas ma-appreciate din ng tao ngayon ang mga DIY kasi it's more meaningful, more close to the heart. So like on Taste Buddies, I'll be showing also how to paint your own pots kasi syempre ngayon lahat ng mga tao naging plantita at plantito, 'di ba? Kasi kailangan nila ng halaman sa bahay para ma-feeling buhay ang loob ng bahay. At syempre naman, a lot of people during this pandemic have become bakers and cookers. Yes. So I'm sure pag naghahanda kayo ng special dish para sa loved ones niyo, ma-appreciate din nila 'yun. Ayan, thank you sa mga tips mo, Sauce. So please give your Christmas message para sa mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas region. Kapit lang, malapit na matapos tong year na to. I'm feeling that things will get better next year. So for now, it's just to find inner joy and inner peace. No matter what or regardless of the situation we all are in now, just to know that things will get better. So yun, Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas din, Sauce, at sa buong pamilya mo. We love your family so much. Merry Christmas in advance. Thank you very much! Thank you. Merry Christmas! Oh my Merry gosh, may pintura ako sa kamay. That's okay. And mga kapuso, that was Solenn Heussaff nga padayong mihatag kanato og dugang tips and motivation ilabi na sa pagbalanse sa inyong oras sa trabaho o sa pamilya ilabi na karong holiday season. Pinaagi sa lifestyle program niya sa GMA News TV ang Taste Buddies. Busa tutok lang mo mga kapuso kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live.